Today's topic ay medyo mabigat, pero kailangan pag-usapan. Alam niyo naman kung ano yung ATM, di ba? Automated Teller Machine. Well, it seems like marami sa mga viewers ko na ang feeling nila para silang ginagawang ATM ng mga kamag-anak or kaibigan nila pag nauwi sila sa Pilipinas. May mga nababasa akong comments na ganito. Ako lagi ang taya pag kumakain sa labas. Or, sa Pinas, kaibigan mo sila pag manghihiram sila or may kailangan sila sa'yo. Another comment says, gagawin kang bangko ng mga kamag-anak at kaibigan mo pag uwi mo. So, medyo it's a recurring theme, no? Paulit-ulit lumalabas sa mga ganitong comments na they're being treated like an ATM or parang bangko. Ako mismo, hindi ko to personally na-experience, pero I've heard your stories. And it seems like maraming balikbayan tuloy ang ayaw nang mag-retire sa atin dahil dito. So, let's talk about it. Let me start by saying, I have a small, tight family. Isa lang ang kapatid ko, and she takes care of our mom full-time. So when I visit the Philippines, ang feeling ko, it's my turn naman. So ako bahala sa gastos pag lumalabas kami para kumain, pag nag-out of town kami, sa gas, sa groceries, yung ganon. But that's okay with me kasi immediate family ko yan. Walang issue sa akin yon. And then, we really have a small family so wala akong masyadong relatives. Yung mga oldies namin, sadly, a lot of them have passed. So I guess iba ang sitwasyon ko sa nakararami. Yung mga kaibigan ko naman, nakakatuwa sila kasi sila pa ang nag-uunahang magbayad pag kumakain kami sa labas. I have different groups of friends and they organize reunions, get together when they know na uuwi ako. They treat me, ambag-ambag sila. They make me feel special kasi balikbayan ako. So, hindi ko nararamdaman yung ATM pressure na sinasabi ng iba. Pero hindi ibig sabihin na hindi nangyayari yon. I've read messages from fellow balikbayans and OFWs. Sabi ng isa, pag umuwi ako, may schedule na halos lahat ng kamag-anak para lumapit sa akin. Like, ate, may school project sa ganito. Kuya, baka may extra ka para sa negosyo ko. Another one said, di naman ako galit, pero minsan nakakapagod. Parang wala na akong time para magpahinga. Parang kailangan laging may dalang pasalubong, may cash, may pang-treat. And yes, minsan sinasabi pa daw ng iba, uy, kumusta ka na? Tapos after a few minutes, may kasunod na, pasensya na, nahihiya ako, pero baka pwede namang humiram. They say thank you, they greet you, but I'm sure at the back of your mind, maybe you start to wonder, mahal pa ba ako ng mga to bilang ako or dahil may dala akong dollars? So, the question is, bakit nga ba ganito ang nangyayari sa marami sa atin? Well, obviously, the first reason is may malaking agwat sa income. Yung kita ng OFW or balikbayan in dollars or in pounds, kapag kinonvert sa pesos, malaki talaga tignan. So akala ng iba, ay ang yaman mo na. Pero ang hindi nila alam, sa abroad, may mortgage ka, may insurance, mataas ang tax, at minsan may utang ka pa nga. Kaya pag umuwi ka, dala mo man ng dollars, dala mo rin ang pressure and responsibility na kailangan mong magtrabaho or mag-overtime ulit pagbalik mo abroad para ma-replenish yung gagastusin sa pagbisita sa Pilipinas. The second cause is probably because of cultural expectations. Tayo kasi may tinatawag na utang na loob na kung sino ang umangat, siya ang dapat tumulong. Which is beautiful in a way. Bayanihan, di ba? Pero minsan nauuwi sa pressure. Parang hindi pwedeng hindi ka magbigay kasi nakakahiya. And then, marami din sa ating nahihirapan magsabi ng hindi. Lalo na kung mabait ka talaga, ayaw mong maka-offend. Kaya kahit minsan gipit ka na rin, sige pa rin. And some people, not all naman, no, take advantage of that. So, anong epekto nito? Ang alam ko, marami ring OFWs at balikbayan ang excited umuwi at mag-retire sa atin, katulad ko. Yung tipong nakaplano na ang rest house sa probinsya, ang garden, ini-imagine na naming mag-morning coffee sa terrace, yung ganon. Pero dahil sa emotional burden ng financial expectation, nag-aalangan na daw yung iba. Gusto nila umuwi, pero baka wala raw silang maging peace. I've read in the comments na yung iba,
bumabalik sa abroad after a year of trying to settle sa Pilipinas. Not because they miss that country, but because they miss not being needed all the time daw. It's sad, di ba? So, how do we know kung kailan dapat tumulong? And when do we know when to set the limit? In my humble opinion, I think these are some things to watch out for. Consistent communication is one of them. Kumusta ba sila sa inyo kahit wala kayong dala? Pag nasa abroad ba kayo, nagme-message ba sila sa inyo just to chat and not to ask for anything? And then, kaya nyo pa ba? Check yourself. Marami sa atin merong retirement financial goals, right? Kung napapabayaan nyo na ang sarili nyong retirement planning, baka kailangan nyo nang mag-pause muna sa pagbibigay. And then, how does it make you feel? After giving, do you feel joy or are you annoyed? Kung naiinis na kayo at nauubos na kayo emotionally, baka hindi na healthy. Now, kahit hindi ko personally na-experience ang ATM feeling, I still would like to offer some realistic and possible solutions na hopefully makatulong sa mga nakaka-experience ng pressure na to. First, siguro pwede kayong gumawa ng help budget. Kung gusto nyong tumulong, go, pero i-budget nyo. Sabihin natin, may 10,000 pesos lang kayo na extra to give out for that month. Kapag naubos na yon, tapos na. Hindi nyo na kailangan dagdagan kasi may iba pa tayong gastusin, di ba? And then, pwede nyo sigurong practicein ang script na to. Pag lumapit sa inyo yung mga gustong humingi or humiram ng pera, you can say, Pinsan or Kuya or whoever, gusto ko sana tumulong pero tight din ang budget ko ngayon. Pasensya na ha, may inuuna lang akong expenses this time. So, i-type nyo yan, i-copy-paste nyo, and then practicein nyo. I hope that the more you say it, the easier it gets. And then, you can probably offer some types of help. Minsan hindi pera ang kailangan minsan baka guidance lang. So maybe you can tell them, alam mo, baka mas okay kung mag-online selling ka. O kaya pwede niyong sabihin, gusto mo tulungan kitang gumawa ng resume? So this way, you're still helping but not enabling dependence. And then, have a one-on-one talk with that family member or friend. Kung may napapansin na kayong paulit-ulit ang hingi, kausapin niyo privately in a setting na hindi sila mapapahiya, yung walang ibang tao. And lastly, I think you really have to prioritize your own peace. Hindi selfish yun. You worked hard abroad, you deserve to retire na may katahimikan. So, hindi natin kontrolado kung anong iniisip ng iba, pero kontrolado natin kung paano tayo mag-respond. Hindi masamang tumulong, pero masama kung nawawala na kayo sa sarili nyo sa kabibigay. Okay, so I'm not generalizing po ha. Sa akin nga, hindi naman nangyayari ito. Pero to those who are experiencing this, sana po nakatulong ito just by bringing it out in the open and knowing that you're not alone. And meron namang way out. Tayo mga balikbayan and OFWs, nagtrabaho tayo ng napakatagal na panahon abroad. And by doing so, we sacrificed a lot. So we are more than our wallets. We are people who deserve peace at retirement. Let's do our best to attain that peace.